Hi everyone, I'm Boo. And I'm Debs sa Tocampos Kitchen. Naririto po na naman kami para mag-share sa inyo ng napakasarap na dessert. Isang Filipino dessert na ang tawag dito ay... Ang ating sapin-sapin. Oh, bakit tinawag na sapin-sapin? Kasi sa English, ang sapin-sapin, ibig sabihin layers. Layers na sa Kapampangan, ang tawag dito ay kapit. Kapit? Kapit, pero ang sangkap niya kapit, pero ang gagawin natin, sapin-sapin na kapit. Kaya tinawag siyang sapin-sapin. Itong sapin-sapin na to ay nag-originate sa isang province sa Abra. Siguro ang mga tao doon napakasaya. Bakit? Kasi colorful. Yes. Katulad ng ating iba-ibang kulay. Ito po ang ating mga ingredient. Ito po siya. Ang glutinous flour, rice flour, condensed milk, ang ating coconut milk, ang ating mga food colors, at ang ating mga molders na iba-ibang kulay. Very festive ang kanyang kulay. Yes. At siyempre, napakasaya ng ating vlog ngayon. Uunahin natin na naman ang ating latik or coconut curd ang tawag dyan sa latik. Ngayon, balo ko na nung nanik English kasi yung primero balo nanik English yung coconut, ay kahit latik. Coconut curd pala. O sige, start na natin. Pabayaan mo. Una nating lulutuin ang ating latik. Hayaan muna natin. Habang niluluto natin ang ating latik, mag-start na si Debs na mag-mix. Mag-mix na tayo para mabilis ang ating paggawa. Start natin sa ating coconut milk. Ito po siya. Explain mo bakit ganyan ang latik, ang coconut milk natin. Kasi po, frozen ito. Siyempre, alam niyo naman, madaling masira ito, kaya pinres muna natin. Okay. At ilagay na rin natin ang kanyang kondensada. Hindi na natin lalagyan ng sugar ito. Pure condensed milk na lang. Mix muna natin. Two cups glutinous flour. Then, idadagdag na natin ang ating 1 cup of rice flour. Harap mo. I-mix natin mabuti hanggang sa puminong-pumino siya. Para sigurado tayo na pinong-pino ang ating mixture. Yan ang secret ng mapinong kalamay. Ngayon, mag-mix tayo ng iba't ibang gulay. Doon sa pinaglagyan natin, doon na rin tayo mag-mix. Napakaganda. Pag natapos po ito, talagang very colorful ang dating. Pangalawa ay ang ating kulay ube. Yan, masarap yan. Gustong-gusto ko yan. Ang ating orange color. Ito na po ang ating 4 combinations. Ayan. Ito po ang ating isasalin dito sa ating mga molders. Nilagyan mo ba ng oil ang ating mga container? Of course, i-grease natin ito ng oil para hindi didikit ang ating mixture. Ngayon, mag-start na tayong mag-steam. Pakuluan natin muna yung tubig. Hintayin po natin kumulo muna ang tubig bago tayo mag-start sa counting sa steaming. Okay. I-steam muna natin ng 8 minutes ang first layer.
Okay, kumukulo na ito. Mag-start na tayong mag-steam. Yes. Okay. Ilang minutes ang hihintayin natin yan? Maghintay tayo ng mga 8 minutes bago tayo mag-pour ng second layer. Pangalawang sapin. O kung isang sapin lang, hindi na siya sapin-sapin. Sapin na lang. Hindi. Plain na lang. Okay, let's wait for 8 minutes. Okay, maglalagay na po tayo ng second layer. 8 minutes is okay. Tinan na natin. Yan, oops. Yan. Lagay na natin ang second layer. Lagay natin dun sa green. Yung white naman. Steam ulit natin. Okay. Another 8 minutes. Yan Okay. po ang second layer. Pangalawang sapin na tayo. Yan, orange. At saka anong kulay pa yan? White na naman. Naubusan ka ng kulay, Debs. No, Technicolor. O yan. Lakas mo na. Okay, Okay. maghintay na naman tayo na 10 another... minutes. 10 minutes naman Okay. ngayon. 10 minutes. Okay, tingnan na natin kung luto na. Wow! Mag-toothpick tayo. Tingnan natin kung malinis ang toothpick Oh, sige. pagkatusok natin. Check natin kung wala na siyang tinga. Okay. Oh, Meron pa. konting-konti na lang. O, dagdag pa tayo ng another 2 minutes. Okay. Gawin na natin ano yun. 10. O, dagdag pa tayo ng 5 minutes. Maging 15 minutes. Okay. Palamigin muna natin bago natin baligtarin. Okay. Hindi siya pwedeng ilagay sa tray kung mainit pa. Palamigin natin ng mga 10 to 15 minutes. Okay, start na tayong mag-paint. Mag-paint tayo ng oil. Oil painting ang tawag dyan, di ba, Tebs? Oh, ang pinagpe-paint niya ay oil. Oil ng latik. Ito yung ating laro. Oh. Laro sa kapampangan ng oil. Yan. Yan, naglalaro na siya. Oh, pakita mo na, excited na akong makakita yung mga sapin-sapin na iba-ibang kulay. Uy, nice. Nice. Oh. Oo nga. Tingnan mo. Ganda, Gusto ko yung may, yung may ube. Gusto ko may ube. Hi. Nice color. Yan. Parang kasarap ng ng ube. Lasang-lasang ube yan. Nahi ka na. Kasi gusto ko yung yung flavor na nilagay mo, yung ube. Flavorade. Ngayon, lalagyan na natin ng latik. Yan ang ating latik na napakaganda. Di po ba? Napakaganda. Anong masasabi mo? Gusto ko na nga tikman eh. Kainin na natin. Nakaka-excite kasi tinan mo naman, iba-ibang kulay. Very colorful. Pampasko. Excited na ba kayong gumawa? Gayahin na
Gayahin na ninyo ang aming sapin-sapin. O, tsaka tayo dyan dekorasyon. O, di presentable sa ating Christmas table. Let's have a taste of it. Ito naman eh. Tignan natin kung gaano siya kasarap. Kakunya na. Sarap. Napalaki subo ko. Ang sarap niya. Yummy. Pampaskong Pasko siya, di ba? Ang technique dito, mas sasarap siya kinabukasan. Mas tatamis siya. Pag bagong luto, medyo matabang. Pero after a while, or kinabukasan, dun siya matamis. Sigurado ka? Sure. Sige, gayahin na po ninyo. Napakasarap. Nagustuhan po ba ninyo ang aming recipe ngayon? Please, like Share. and subscribe. At O Campus Kitchen. thanks for watching. We love you. Mwah. Bye!